Good evening, or rather magandang umaga po kasi lampas 12:00 na. Kamusta po ang aking mga Facebook friends and family? So dahil late na naman po tayo, medyo maraming lakad po kasi today from Taguig to Quezon City to Green Hills to back to BGC Taguig to Parañaque then back home dito sa Taguig. Weekend, so baka may mga gising pa. Pero definitely maya-maya ang ating mga kapatid from the Middle East, from Europe, Canada, US, OSES Squared, and Jarius Johnson. Good morning. Sabay pa kayo. Pag-pray nyo lang kung ang prayer ko, ilagay tayo ni Lord kung saan niya tayo gusto at gawin natin kung anong gusto niya. So hindi naman po importante ang position, importante how we use that position. Donald Mac, good evening sa iyo. Jessica Santos Apolinario, hello. Ava, see you later. Later meaning tomorrow, Saturday. Kasama ang ating mga pinakamamahal na Ladies League ng Taguig. Christopher Guerrero Delim. Lian Evidientes, good evening from Canada. O sabi sa inyo sa Canada, di ba? So, Marshall Altonaga, God bless you. Buddy Aces, G. Jaya, Michael Torres. Ang bilis. 500 na po tayong nagtitipon-tipon. So let's start out the way we usually start out, diba? By giving thanks to the Lord. So end of the week. For others, Saturday end of the week. Sa iba, Sunday, Monday yung umpisa. But start ng weekend, end ng ano sabi ni JC Campuso, please kausapin mo ang kapatid mo, ang Villar sibling, si Ejercito at Subiri, magpalit na. Actually, kakwentuhan ko kanina si Senator JV. Nakita ko siya sa Green Hills, pero hindi po namin pinag-usapan ang leadership ng Senate. Pinag-usapan po talaga namin yung direction and future. Nagkamustahan lang kasi binisita pala nila yung tatay nila. So, nasabi ko na nasa Green Hills ako. So nakapagkwentuhan kami ng mabilis. So I was in the middle of saying, what are you thankful for today and this week? Dahil umpisa pa lang din ng October, nung September. So madalas po natin sabihin na kahit anong pagsubok ng ating dinadaanan. And I know it's hard po kasi galing po ako ngayon sa 2 week. Dapat lang po isa ang pupuntahan ko, yung palang katabi. Matagal kong kasama, leader ko po yon nung student days pa niya. Empleyado din po ng kongreso, pero yun nga, hindi pala nila ako na-contact. So buti na lang nakita ko rin at nagkausap kami nung anak niya. But having said that, di ba, yung una ko pinuntahan week, celebration of life. Sabi nga nila na, sir, syempre nagluluksa kami, malungkot, but nandito yung mga kamag-anak, very peaceful ang pagpanaw ni nanay, very full ang life. Tapos nakapagsabi pa nung mas maaga that day na sinusundo na ako ni Lord. So in any na pagsubok, 'di ba? I cannot imagine how people from Masbate, part of Samar, part of Mindoro, Cebu feel. Si Lani, every time makikita yung picture na walang matulugan tapos plastic talagang yung parang pinipigilan niya yung luha kasi she can't imagine in this modern day ganon, di ba? Pero pag ganyan ka widespread talaga yung disaster at saka sabay-sabay, mabigat talaga, mabigat. And yung bagyo na pre-predict pa yun yung kahit pa paano pagka may vulkan in your area, mga taga Bicol, sa Mayon, di ba? Of course, surrounding sa Cavite and sa Batangas dito sa Taal, doon sa Canlaon, di ba? May mga monitoring yan, but yung earthquake, walang warning yan. And then yun nga, pag ganyan kalakas, may kasunod pa na mga aftershock. So iba talaga yung trauma at saka yung alertness at saka yung paano talaga tugunan lahat ng pangangailangan. So despite all of that, there are things to be grateful for. For example, grateful for those na tumutulong kaagad. Grateful for the heroes, di ba? Isa-isa na babasa na natin ang sakripisyo, whether bata o matanda.
whether yung mga nagtatrabaho like yung video ng nurses o yung yung dalagita, 'di ba, na yung kapatid niya at magulang ang sinave. So there's so much to be thankful for, but of course yung ating pong sensitivity sa lahat po na may pinagdadaanan. So kung ikaw ay nakikinig ngayon at ikaw may pinagdadaanan or yung very close to you may pinagdadaanan, you know, big hug, say a prayer for each other, and sometimes it's just being there. Many times in my life nung may pinagdadaanan, yung closest friends ko, yung family, just being there. Like ako, makwento ko eh. So sometimes nabibig mouth ka pa kung marami ka pang nasabi. Pero minsan just be there, di ba? Of course, kung kailangan ng tulong, ma-deliver yung tulong na kailangan. So tonight po, short lang po ang gusto ko sabihin. So in thanking God for life, thanking God for this week, thanking God for our country, kahit disaster prone, we thank God sa na-expose sunod-sunod. Diba? Na-expose ang DPWH, ang ghost projects, ang flood control. May na-expose ngayon sa BIR. We've been, binabanggit-banggit ko yan kasi nga marami nagbabanggit sa akin. Again yung mga babanggitin natin, hindi natin nilalahat. But syempre, pagka medyo dumadami, it's really not only a concern but kailangan action from its own agency, di ba? So I was listening to Mayor Magalong na nabanggit naman yung DOH secretary. Actually pinag-uusapan namin sa Congress yan for more than a year na, at ang dami naming minomonitor dyan from the House lang. Ang dami po talagang nabanggit about DOH, from delays to daw sinabi ngayon yung health centers, di ba? So the message I want to give you tonight about that is, so when I got to Quezon City, may mga kakwentuhan ako. Pagdating ko sa Green Hills, sa San Juan, marami, from people I know to people lang na nakita lang or nag-approach lang, nakapagkwentuhan lang, nung nag-coffee kami or nagmerienda, yung makakwentuhan, yung nung nag-dinner kami, tapos of course, Lamay nga ako pumunta, so maraming kakwentuhan. Alam mo, nabigkas ko yung word na turning point. Kasi parang masesense mo yung galit, yung fear, yung confusion, yung chaos. Yung fear, iba-iba yun Fear na baka walang mangyari dito, fear na baka may malalaking project sa lugar nila na bigla na lang gumiba, lalo kung tulay yan o building. Fear na hindi makapag-cope yung gobyerno. Tapos depende on what political side they are, 'di ba? Kung pro Marcos, ayaw nila matanggal ang presidente. Kung pro Sara, 'di ba? Ayaw naman nila na ma-impeach or ma-resign all, 'di ba? Or may usap-usapan, binabasa ko pa lang kanina going here na may sinasabi yung AFP Chief of Staff, and kung totoo 'yon, syempre, concerned na ngayon ng mga businessman yan, tsaka mga embassies. Is there instability or may gumagalaw ba talaga for extra constitutional means of power shift, which, of course, will affect our nation one way or the other. Just the thought of it, di ba? Kaya nga nabibigkas ko parate na ang kailangan natin revival, hindi revolution. But because of that fear, that confusion, chaos, there are people na, not in the negative sense, but in the positive sense, gusto magrevolusyon, gusto ng massive na pagbabago, di ba? So, hindi yun yung point ng discussion ko ngayon. Yung point ko, I want to emphasize the word turning point, di ba? So, wag muna po corruption pag-usapan natin. Pag-usapan natin addiction, di ba? So, let's say I was 20 years old, addict sa sugal. At one point in time, kailangan ng turning point. Kung hindi, masisira buhay mo. Ganun din, let's say I was 25 years old, bagong kasal, napunta sa drugs. Let's say nung nililigawan ko pa lang yung girl, yun, painom-inom, nag-graduate to drugs. But at what point in time magkakaroon ng turning point, di ba? So for example, marami, kapag barkada, pare-pareho sila, pag nasira yung buhay, napatay, nag-suicide, nagkasakit ng grabe, nagiging turning point to, nagbabago siya. Sa mag-asawa, usually ang turning point pagka nagkaroon ng anak, di ba? So for many people may turning point. Kailangan ng ating bansa yan. Kailangan yung massive corruption ngayon maging turning point na sabihin natin, hindi pwede to.
So, hindi lang yung hulihin, isoli yung pera, hold accountable. We've been saying that, at least in my lifetime, martial law baby ako, 1970. So, EDSA 1, EDSA 2, and all these anti-corruption campaigns, no? Most, kung hindi all dyan, we were there, we had a part, we were part of exposing it. You know, one way or the other, di ba? Kaming mga nakilala nyo na sa public service the last 20, 30 years, di ba? Pero yun nga, hindi nagiging turning point. May pagbabago, pero bigla na lang tayong gigising lalong napasama. So, I want to relate that with something I always say pag may mga cases, no? Whether nung chairman ako ng Blue Ribbon Committee way back 2007 or whether ibang mga sensational cases or kahit yung pagbabantay ko sa tatay ko nung siya po ay naglo-lawyer pa at lawyering, no, for one side or the other sa mga very popular cases. Alam mo yung madalas ko po sabihin, kasi conviction ko po yon, ang Pilipinas mahilig mag-case close, pero hindi case solve. Diba? So parang sabihin, sir, case close na yon. Pero actually hindi na solve yung case. Diba? So hindi dapat tayo magsarado ng isang case na hindi pa resolve yung kaso na yan. So, a few days ago, diba, na-convict si Napoles. So that's more than 10 years. So, maghihintay ba tayo ng 10 years bago yung mga nabanggit ngayon or yung mga most guilty ngayon? Actually, yung mga most guilty, either nababanggit pa lang or hindi pa nababanggit, di ba? So, makikita nyo po na yes, tama yung na-expose, tama na labanan, tama to hold accountable, pero kailangan may vision tayo eh. At kailangan kasama sa ating vision, yung maging turning point to. Ang Singapore po yung story nila, may mga times na grabe yung corruption. Pero nagkaroon ng turning point when they decided as a nation that kokonte or wala silang natural resources, ang natural resource nila tao, that their relationship with Malaysia, their relationship among Singaporeans, among the different races and religion sa Singapore, that they had to have common central core values. And there was a turning point where they decided that integrity, no? Integrity, honesty, truthfulness, trusting government, di ba? Which is the effect, is a core value. Yung integrity is a core value. So kung hindi to magiging turning point, lalong mapapasama ang ating bansa at expect nyo na may mas masama pa dito. So of course now we cannot imagine na may mas masama pa dito, but there's been a lot of times in the future na different generations thought na eto na yung pinakagrabing pwedeng mangyari sa ating bansa. Eto na yung pinakagrabing corruption. In fact, ang tingin ko yung mga lumalabas pa sa corruption, kulang pa yung storya, 'di ba? So nakaugat na sa ating kultura yung stealing, cheating and lying. So minsan na misinterpret po yung sinasabi ko, so payagan niyo po ako that we continue to talk about it, no? So pero yun po ang pag-isipan niyo. Dapat ito maging turning point. At kung ito maging turning point, ito pag-isipan natin lahat at pag-pray natin lahat. Saan dadali ng Panginoon na pagbabago? Anong pagbabago katulad ng nangyari sa Singapore? How do we change the core values that will change the culture, that will change the direction of our country? Tayo kasi pagka medyo nag-die down, tapos medyo maganda naman ekonomiya, most people are happy, di ba? Hindi natin tinutuloy yung reform. So, bumabalik tuloy, di ba? Naalala ko po tuloy nung kinikwento yung about TB, di ba? Kasi matagal ang gamutan sa TB, tuberculosis. So, usually, tumitigil yung iba ng gamot. Tapos, kasi pag maganda na pakiramdam, tapos babalik yung sakit na mas grabe na at saka medyo hindi na kaya yung nung dating dose kasi may resistance na. So parang ganun nangyayari po sa atin. Hindi natin tinatapos ang gamot, hindi natin po pinapatay. Hindi lang yung corruption pero yung root nun, 'di ba? Yung values ng greed, yung values, negative values of stealing, cheating and lying. So guys, thank you for joining us. Halos 1,000 tayong nagtipon-tipon ngayong gabi. AR M. Di Malanta Jr., good morning sa iyo. Ichan Bote, yan. Alfred Gapak, Jim Liwanag,
Shirley Barcelona. So, ayan, watching from UAE, Mardi Mondragon. So, assalamualaikum, mga kapatid nating Muslim this weekend. So, regardless po ating religion, let's pray that we will be led and that there will be a turning point at magbago talaga. Marami po ang kwento talaga. Maraming kwento sa mga last days natin sa Senate. Marami tayong dapat himayin. Nagulat ako, marami palang hindi nakakaintindi talaga. Even among those claiming to be human rights advocate, hindi alam pala yung ibig sabihin ng humanitarian. So, ang dami nating dapat pag-usapan. Buwelo po tayo, but pag-isipan po natin lahat yung kunento ko sa inyo tonight. Case closed is different from case solved. And in any crisis, 'di ba? In any kahit sino na masama ang direksyon, kailangan ng turning point. Good night everyone. God bless you more. Have a good weekend po.